Maingay ang loob ng paliparan. Halo-halong tunog ng rolling luggage, announcement sa speaker, at pagod na boses ng mga pasaherong nagmamadali. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may isang pamilyang tahimik na nakapila sa isang airline counter. Simple lang ang suot nila. Walang alahas na kumikislap. Walang bodyguard. Walang kahit anong palatandaan na sila ay kakaiba sa daan-daang taong nasa paligid. Ang ama ay may suot na plain na jacket at cap. Ang ina ay maingat na inaayos ang mga dokumento habang inaalalayan ang mga bata. Mahinhin silang magsalita, parang ayaw makaabala ng kahit sino. Para sa karamihan, isa lang silang ordinaryong pamilyang Pilipino na papunta sa biyahe. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng ilang tauhan ng paliparan. Isang staff ang sumulyap sa kanila mula ulo hanggang paa. Napataas ang kilay. May halong pagkainip ang boses nang magsalita siya. Next! Bilisan nyo! Ang haba na ng pila, malamig niyang sabi. Bahagyang nagulat ang ina pero ngumiti pa rin siya. Inabot niya ang mga dokumento ng maayos. Ngunit sa halip na tanggapin ito, muling sinipat ng staff ang mga papeles na parang may hinahanap na mali. Hindi kumpleto to, sabi niya, kahit malinaw na maayos ang lahat. Sir, ma'am, pumila muna kayo sa gilid. Priority lang muna dito. Nagkatinginan ang pamilya. Wala namang nakasulat na ganoong patakaran. Wala rin namang e-lane sa oras na yon. Ngunit imbes na makipagtalo, umatras sila ng dahan-dahan. Tahimik. Walang reklamo. Sa likod nila, may ilang pasaherong nakapansin. May mga napakunot noo. May mga bulong-bulungan. Parang hindi tama yon mahina ang sabi ng isa. Isa pang staff ang lumapit, mas matapang ang tono. Kung economy lang kayo, doon kayo. Huwag nyo nang patagalin. Hindi nila alam na ang pamilyang minamaliit nila ay hindi basta-basta. Hindi nila alam na ang lalaking tahimik na nakatayo roon ay isa sa pinakakilalang Pilipino sa buong mundo. At higit sa lahat, hindi nila alam na may isang taong nagsimula ng mag-record ng video mula sa malayo. Sa loob lamang ng ilang minuto, magbabago ang lahat. At ang simpleng eksenang ito sa paliparan ay magiging simula ng isang viral na kwento na ikagugulat ng marami. Habang nakatayo sa gilid ang pamilya, mas lalong naging malinaw ang kaibahan ng trato. Ang mga pasaherong naka-formal na damit, may dalang mamahaling bag, o may kasamang business class tags ay mabilis na inaasikaso. Ngiti rito, maayos na paliwanag doon. Ngunit sa pamilyang tahimik na nakatayo sa gilid, ni isang tingin ay wala. Ang ama ay bahagyang yumuko upang kausapin ang isa sa mga bata. Okay lang, anak. Sandali lang to, mahinahon niyang sabi. Ngumiti ang bata kahit halatang pagod na. Lumapit muli ang ina sa counter, dala ang lahat ng dokumento. Maayos, magalang, at walang bahid ng reklamo ang kanyang boses. Excuse me po, sabi niyo po kanina may kulang. Pwede po bang malaman kung ano? Hindi pa man natatapos ang tanong, napabuntong hininga ang staff. Halatang iritado. Ma'am, ang dami naming inaasikaso. Kung hindi kayo ready, huwag kayong sumingit. Hindi po kami sumisingit, mahinahong sagot ng ina. Nakapila po kami kanina. Tumawa ng mahina ang staff, iyong klaseng tawa na may halong panliliit. Ma'am, tingnan niyo naman. Ang daming sa likod. Hindi pwedeng lahat inuuna. Napatingin ang ama sa paligid. Wala naman talagang e-lane. Wala ring anunsyo. Ngunit pinili niyang manahimik. Hawak niya lang ng mas mahigpit ang hawakan ng maleta. Sa di kalayuan, may isang pasaherong nakasaksi ng lahat. Kita niya ang malinaw na kaibahan ng trato. Kinuha niya ang cellphone niya at nagsimulang mag-record. Una ilihim, pagkatapos ay mas lantad dahil tila walang pumapansin. Isang bagong staff ang dumating. Mas mataas ang tono ng boses, mas may otoridad. Ano ng problema dito? Tanong niya. Agad sumagot ang unang staff. Sir, hindi pa ready ang documents nila. Saka economy lang. Napatingin ang supervisor sa pamilya. Sinipat mula ulo hanggang paa. Simple. Tahimik. Walang yabang. Sir, ma'am, kung economy lang po, doon po kayo sa kabilang pila. Huwag po kayong magpapatagal dito. Sir, mahinahong sabi ng ama, sinusunod lang po namin ang instructions. Nandito po kami kanina. Ngunit tila hindi iyon narinig. Next, sigaw ng staff, sabay tawag sa susunod na pasahero. Unti-unting naramdaman ng pamilya ang bigat ng sitwasyon.
Hindi dahil sa galit kundi dahil sa kawalan ng respeto. Ang mga bata ay nagsimulang mapansin ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. May isang batang napatanong ng mahina. Papa, may mali po ba sa atin? Napahinto ang ama. Lumuhod siya upang pantayan ang mata ng bata. Wala, anak. Minsan lang talaga hindi patas ang trato ng tao. Sa likod nila may isang pasaherong hindi na nakatiis. Excuse me, sabi niya, kanina pa po silang nandito. Maayos naman sila. Ngunit mabilis ang sagot ng staff. Sir, huwag na po kayong makialam. Trabaho namin to. Ang simpleng eksena ay nagiging mas tensyonado. Mas maraming mata ang nakatingin. Mas maraming cellphone ang unti-unting umaangat. Hindi dahil sa sikat ang pamilya, kundi dahil ramdam ng mga tao ang kawalan ng hustisya. Hindi pa rin nagsasalita ang ama. Hindi niya ipinakilala ang sarili niya. Hindi niya sinabi kung sino siya. Pinili niyang manatiling tahimik, parang sinusubok kung hanggang saan aabot ang sitwasyon. Hindi alam ng mga tauhan na ang lalaking kanilang minamaliit ay sanay na sa mas mabibigat na laban. Hindi nila alam na ang kanyang disiplina ay hindi lang sa loob ng ring, kundi pati sa totoong buhay. At higit sa lahat, hindi nila alam na bawat segundo ng kanilang kilos ay naitatala na. Sa oras na yon, may isang tawag na pumasok sa opisina ng management. Isang simpleng mensahe lamang. May nangyayaring hindi maganda sa counter. At sa loob ng susunod na ilang minuto, may darating na taong magtatanong ng isang tanong na magpapabago sa lahat. Habang patuloy ang kaguluhan sa counter, pinili ng pamilya na manatili sa isang tabi. Hindi sila umalis sa lugar. Hindi rin sila muling pumila. Tahimik lang silang nakatayo, parang naghihintay, parang may alam na hindi alam ng iba. Ang ama ay nakatayo ng tuwid, ang mga kamay ay nasa bulsa ng jacket, ang mukha ay kalmado ngunit seryoso. Hindi ito mukha ng taong talo, kundi mukha ng taong sanay sa pagsubok. Ang ina ay umupo muna sa isang bakanteng upuan kasama ang mga bata. Inabutan niya ng tubig ang bunso. Okay lang kayo, mahinang tanong niya. Tumango ang mga bata, kahit halatang hindi nila lubos na naintindihan ang nangyayari. Sa paligid, may mga taong patuloy na tumitingin. Ang ilan ay may simpatsya. Ang iba ay tila nag-aabang. May isang lalaki ang lumapit sa pamilya, mahina ang boses. Sir, kung gusto niyo po, pwede ko kayong tulungan magtanong sa ibang counter. Ngumiti ang ama at marahang umiling. Salamat po. Okay lang kami. Ang sagot na yon ay nag-iwan ng pagtataka. Karamihan sa mga tao, sa ganitong sitwasyon, ay magagalit, magsusumbong, o magpapakilala. Ngunit ang lalaking ito ay nananatiling tahimik, parang may tiwala na kusaring lilinaw ang lahat. Sa kabilang banda ng counter, patuloy ang trabaho ng mga tauhan. Ngunit kapansin-pansin na may kakaibang tensyon sa hangin. May ilang staff ang napapatingin sa direksyon ng pamilya. May isang mukhang kinakabahan. May isa namang pilit na iniiwasan ang kanilang tingin. Sa di kalayuan, ang pasaherong kanina pa nagbi-video ay hindi pa rin humihinto. Nakita niya ang buong eksena mula simula. Ang pila. Ang pangmamaliit. Ang katahimikan ng pamilya. Hindi niya pa rin alam kung sino ang lalaki, ngunit ramdam niya na may mali. At alam niyang ang ganitong klaseng eksena ay kailangang makita ng iba. Isang bagong anunsyo ang narinig sa speaker. May flight na delayed. Mas dumami ang pasahero sa area. Mas naging magulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling buo ang atensyon ng ilang tao sa tahimik na pamilyang nakaupo sa gilid. May isang matandang babae ang lumapit sa ina. Iha, huwag kang mag-alala, sabi niya. May dahilan ang lahat. Napangiti ang ina, bahagyang namumula ang mata. Salamat po. Samantala, may isang empleyado sa likod ng counter ang palihim na tumingin sa computer screen. May lumabas na pangalan sa booking system. Napakunot no siya. Muling sinuri ang detalye. Tumayo siya at lumapit sa kasamahan. May ibinulong. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng kausap niya. Sigurado ka, pabulong na tanong. Tumango ang unang empleyado. Halata ang kaba sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, may bakas ng pag-aalinlangan sa mga tauhan. May isang napalunok. May isa ang nag-ayos ng elay sa leg. Ang kumpiyansa kanina ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Sa gilid, tumayo ang ama. Hindi siya galit.
Hindi rin siya nagmamadali. Lumapit siya ng bahagya sa counter, hindi para magreklamo, kundi para tiyakin lamang na naroon pa rin sila. Wala siyang sinabi. Ngunit sapat na ang kanyang presensya upang mapansin. May isang staff ang nagkunwaring nag-aayos ng papeles, ngunit palihim na tumitingin sa kanya. Parang siya nga, mahina niyang bulong. Sa opisina ng paliparan, may tumunog na telepono. Isang supervisor ang sumagot. May ilang segundong katahimikan, saka biglang nagbago ang kanyang mukha. Saan sila ngayon? Tanong niya. Sa labas, mas dumami ang cellphone na nakatutok. Ang bulong-bulungan ay mas lumakas. May isang nagsabi. Parang may mangyayari. Hindi pa rin alam ng karamihan kung sino ang lalaking iyon. Ngunit ramdam ng lahat na malapit ng mabunyag ang katotohanan. Ang tahimik na sandaling ito ay parang hinga bago ang bagyo. At sa loob ng ilang segundo, may isang taong lalabas mula sa opisina, diretso ang lakad, seryoso ang mukha, at may isang tanong na handa ng itanong. Isang tanong na tuluyang babago sa takbo ng pangyayaring ito. Bumukas ang pinto ng opisina sa gilid ng terminal. Isang lalaking nakaformal na uniforme ang lumabas, diretso ang lakad at seryoso ang mukha. Kita sa kanyang kilos na hindi ito karaniwang inspeksyon. Huminto siya sandali, tumingin sa paligid, at tila may hinahanap. Nasaan yung pamilya? Tanong niya sa isang staff. Agad na itinuro ang direksyon kung saan nakatayo ang tahimik na pamilya. Sa sandaling iyon, napansin ng ilang tao ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang ingay ng paliparan ay tila humina kahit saglit lang. May kakaibang tensyon na bumalot sa paligid. Lumapit ang supervisor sa pamilya. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nag-utos agad. Huminto siya sa harap ng ama at tumingin ng mabuti sa mukha nito. Parang may sinusuri, parang may kinukumpirma. Good afternoon, sir, magalang niyang sabi. Pwede po ba akong magtanong? Tumango ang ama. Opo. May ilang segundong katahimikan. Ramdam ito ng lahat. Sir, kayo po ba si Manny Pacquiao? Parang may sabay-sabay na hiningang pinigil ang mga tao sa paligid. Hindi agad sumagot ang lalaki. Ngumiti lamang siya ng bahagya, hindi mapagmataas, hindi rin palaban. Opo, mahinahon niyang sagot. Ako po. Sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Ang supervisor ay bahagyang napayuko. Pasensya na po, sir. Hindi po namin agad kayo nakilala. Sa likod ng counter, nanigas ang ilang staff. May namutla. May napakagat sa labi. Ang kumpiyansa kanina ay tuluyang nawala. Ang mga salitang binigkas nila ilang minuto lang ang nakalipas ay parang bumalik sa kanila, mas mabigat, mas malinaw. May isang staff ang pabulong na nagsabi. Siya pala yon. Ang supervisor ay agad na lumingon sa mga tauhan. Sino ang nag-asikaso sa kanila kanina? Tanong niya, mababa ang boses ngunit mabigat ang tono. Walang sumagot agad. May ilang segundo ng katahimikan bago may isang dahan-dahang umamin. Ako po, sir. Lumapit ang supervisor sa counter at tumingin sa computer screen. Binuksan ang booking details. Sinuri ang oras, ang pila, ang tala ng insidente. Habang tumatagal, mas lalong tumitigas ang kanyang mukha. Sir Pacquiao, sabi niya muli, mas magalang pa kaysa kanina, hindi po ganito ang standard ng serbisyo namin. Humihingi po ako ng paumanhin. Tumango si Manny. Naiintindihan ko po, sagot niya. Hindi lang po para sa amin, kundi para sa lahat. Ang mga salitang iyon ay tumama ng diretsyo. Hindi siya humingi ng espesyal na trato. Hindi siya nagbanta. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Ngunit mas mabigat ang dating ng kanyang sinabi kaysa anumang sigaw. Sa paligid, may mga taong hindi na napigilan ang reaksyon. May napabuntong hininga. May napailing. May isang pabulong na nagsabi. Kaya pala ang kalmado niya. Ang supervisor ay muling humarap sa mga staff. Lahat ng involved, sumama kayo sa akin, mariin niyang utos. Isa-isang humiwalay ang mga tauhan mula sa counter. Kita sa kanilang mukha ang kaba. Ang ilan ay hindi makatingin ng diretsyo sa pamilya. Ang iba ay pilit na nag-aayos ng uniforme, parang umaasang mawawala ang bigat ng sitwasyon. Habang papalayo sila, may isang staff ang lumingon sandali kay Manny at sa kanyang pamilya. Wala siyang nakita roong galit. Wala ring yabang. Tanging katahimikan at dignidad. Lumapit ang supervisor sa ina. Ma'am, pasensya na po talaga.
Ayusin po namin agad ang check-in nyo. Salamat po, sagot ng ina, mahina ngunit malinaw. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng cellphone camera. Ang video ay tuloy-tuloy pa rin. Ang eksenang ito, na nagsimula sa simpleng pamamaliit, ay ngayon ay nasasaksihan ng mas maraming tao. May isang pasaherong nagsabi ng mahina. Buti nga. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa loob ng opisina, may maseryosong pag-uusap na nagsisimula. May mga tanong. May mga record na sinusuri. May mga desisyong kailangang gawin. At habang maayos nang inaasikaso ang pamilya ni Manny Pacquiao, ang mga tauhang kanina ay nasa kabilang pintuan, tahimik na naghihintay. Hindi alam na ang susunod na 10 minuto ay magpapabago hindi lang ng kanilang shift, kundi ng kanilang trabaho mismo. Sa loob ng opisina ng paliparan, mabigat ang hangin. Ang dating maiingay at kumpiyansang mga tauhan ay ngayon ay tahimik na nakaupo, magkakahiwalay, at iwas na iwas sa tinginan. Ang tunog ng air conditioning at mahinang pagtapik ng ballpen sa mesa ang tanging maririnig. Wala nang yabang. Wala nang iritasyon. Ang lahat ng iyon ay napalitan ng kaba. Ang supervisor ay nakatayo sa harap ng mesa, hawak ang isang tablet. Isa-isa niyang binabalikan ang mga detalye, oras ng check-in, pila, time stamps, at mga pangalan ng staff na naka-assign. Bawat scroll ay parang dagdag bigat sa balikat ng mga nakaupo sa harap niya. May malinaw na patakaran tayo, malamig niyang sabi. Pantay ang trato sa lahat ng pasahero. Walang basihan ang ginawa niyo. Walang sumagot. Hindi ito tungkol sa kung sino ang pasahero, dagdag pa niya. Ito ay tungkol sa kung paano kayo kumilos. Sa labas ng opisina, patuloy na inaasikaso ang pamilya ni Manny Pacquiao. Iba na ang tono ng mga staff na natira sa counter. Maingat ang bawat salita. Maayos ang bawat galaw. Ngunit kapansin-pansin, hindi humingi ng kahit anong espesyal na serbisyo si Manny. Tahimik lang siyang nakatayo habang inaayos ang mga boarding pass. May isang batang pasahero ang lumapit at mahiyang nagsabi. Sir Manny, idol po kita. Ngumiti si Manny at tumango. Salamat, ingat ka sa biyahe, sagot niya. Simple. Walang kamera. Walang eksena. Sa opisina, nagsalita muli ang supervisor. May video na kumakalat, sabi niya. May mga pasaherong nakasaksi. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Isang staff ang hindi na nakatiis. Sir, hindi naman po namin alam na siya si. Pinutol siya ng supervisor. Hindi yan dahilan, mariin niyang sagot. Kung hindi siya sikat, mas lalo ninyong dapat igalang. Tumahimik muli ang lahat. Sa kabilang dulo ng paliparan, may ilang pasahero ang nagsimula ng magbulungan habang pinapanood ang video sa kanilang cellphone. Ang eksena sa counter. Ang boses ng staff. Ang katahimikan ng pamilya. Unti-unti, ang simpatya ay napalitan ng galit para sa kawalan ng respeto na kanilang nasaksihan. Sa loob ng opisina, may isang tawag na pumasok. Mas mataas na opisina. Mas seryosong usapan. Ang supervisor ay tumayo ng tuwid habang nakikinig. Tumango siya ng ilang beses, saka ibinaba ang telepono. Huminga siya ng malalim. Base sa initial review, sabi niya, kailangan naming magpatupad ng agarang aksyon. May isang staff ang napayuko. Ang isa naman ay napapikit, parang alam na ang kasunod. Habang iniimbestigahan ang insidente, patuloy ng supervisor, tatanggalin muna kayo sa duty effective immediately. Parang may bumagsak na mabigat sa loob ng silid. Walang sumigaw. Walang umangal. Ang katotohanan ay masyadong malinaw para kontrahin. Isa-isang tumayo ang mga tauhan. Kinuha ang kanilang inilapag sa mesa. Ang simpleng plastic na yon ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa labas, tinawag na ang boarding group ng pamilya ni Manny Pacquiao. Maayos silang naglakad patungo sa gate. Walang lingon-lingon. Walang pahayag. Ngunit ang mga mata ng tao sa paligid ay nakasunod sa kanila, puno ng respeto. May isang pasaherong nagsabi. Hindi niya kinailangang magyabang. Isa pa ang sumagot. Ganyan ang totoong klaseng tao. Sa opisina, nanatiling nakatayo ang supervisor matapos lumabas ang mga staff. Alam niyang hindi pa tapos ang usapin. May reports pang isusulat. May desisyong kailangang panindigan. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, ang nangyari ay hindi dapat maulit.
Habang papalayo ang pamilya patungo sa eroplano, ang eksenang nagsimula sa pamamaliit ay ngayon ay nagiging aral. Isang paalala na ang respeto ay hindi ibinibigay base sa itsura, pangalan, o estado sa buhay. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang isang tahimik na pamilya ay nag-iwan ng mensaheng mas malakas pa sa anumang reklamo. Hindi sa pamamagitan ng galit. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kundi sa pamamagitan ng dignidad. Matapos maisara ang pinto ng opisina, nanatiling tahimik ang loob nito. Ang mga upuan kanina ay okupado ng kaba at pagmamataas ay ngayon ay bakante na. Sa mesa ng supervisor, nakabukas ang laptop, may nakapause na frame mula sa CC footage. Kitang-kita roon ang eksenang nagsimula sa simpleng pila at nauwi sa isang malaking pagkakamali. Huminga ng malalim ang supervisor. Hindi madali ang desisyong ginawa niya, ngunit alam niyang tama ito. Hindi dahil sikat ang pasahero, kundi dahil malinaw ang paglabag. May protocol. May values. At iyon ang nilabag. Kinuha niya ang telepono at tumawag sa EA. Kailangan nating i-document lahat, seryoso niyang sabi. May witness, may video, at may internal review. Sa kabilang linya, tumango ang kausap. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ang video ay sapat na. Samantala, sa labas ng terminal, patuloy ang pagkalat ng kuha. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang video ay napunta sa group chats, saka sa social media. May caption na simple pero mabigat. Hindi lahat ng bayani nagsasalita. Dumami ang views. Dumami ang komento. Hindi tama ang ginawa ng staff. Kahit sino dapat ginagalang. Kaya tahimik si Manny, klase. Ngunit sa gitna ng ingay online, tahimik ang pamilya ni Manny Pacquiao sa loob ng boarding gate. Nakaupo silang magkakatabi. Ang mga bata ay naglalaro ng maliit na laro sa cellphone. Ang ina ay nakapikit sandali, parang nagpapahinga matapos ang mahabang araw. May lumapit na airline representative. Sir Manny, ma'am, pasensya na po ulit sa nangyari. Gusto lang po naming ipaalam na may ginagawa na pong aksyon ang management. Tumango si Manny. Salamat po. Sana po ay maging aral lang, sagot niya. Iyon lang. Walang sermon. Walang demand. Sa opisina, bumalik ang supervisor sa CA footage. Isa-isa niyang tinignan ang bawat anggulo. Ang tono ng boses. Ang galaw ng katawan. Ang sandaling pwede sanang naiwasan kung may kaunting respeto lang. May isang guard ang pumasok. Sir, may mga staff po sa labas. Kinukuha na po nila ang mga personal na gamit nila. Tumango ang supervisor. CJ. Sa hallway, makikita ang mga tauhang kanina ay may otoridad. Ngayon, bitbit ang maliit na kahon. Walang salita. Walang reklamo. Ang ilan ay nakayuko. Ang iba ay diretsyo lang ang tingin, pilit na pinatatatag ang sarili. May isang huminto sandali at napalingon sa counter kung saan nagsimula ang lahat. Walang laman ang pwesto. Tahimik. Parang paalala ng isang pagkakamaling hindi na mababawi. Sa online world, patuloy ang diskusyon. May mga nagtatanggol, may mga galit, may mga nagpapaalala na hindi ito tungkol sa paghihiganti kundi sa tamang asal. Unti-unting lumilinaw ang mensahe, hindi mo kailangang kilalanin ang tao para igalang siya. Sa loob ng eroplano, naka-seatbelt na ang pamilya. Tahimik ang kabin. May ilang pasahero ang palihim na tumitingin kay Manny, hindi bilang celebrity, kundi bilang tao. Isang taong piniling maging kalmado sa gitna ng kawalan ng respeto. Habang umaandar ang eroplano sa runway, may isang batang muling nagtanong. Papa, tapos na po ba? Ngumiti si Manny at hinaplos ang ulo ng bata. Anak. Tapos na. Ngunit sa labas ng eroplano, ang epekto ng nangyari ay hindi pa tapos. Sa paliparan, may bagong memo na inilabas. Paalala sa lahat ng empleyado, pantay na serbisyo para sa lahat ng pasahero, walang kondisyon. Sa opisina ng supervisor, isinara niya ang laptop. Alam niyang may mga ayusin pa, may mga report pang ipapasa. Ngunit may konting ginhawa siyang naramdaman. Hindi dahil may natanggal, kundi dahil may naituwid. Ang insidenteng nagsimula sa pamamaliit ay ngayon ay naging aral sa buong lugar. Isang paalala na ang trabaho ay hindi lang tungkol sa proseso, kundi sa pagtrato sa kapwa. At habang papalayo ang eroplano, dala ng pamilya ni Manny Pacquiao ang hindi inaasahang kwento. Hindi kwento ng galit.
Hindi kwento ng kapangyarihan, kundi kwento ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Lumapag ang eroplano sa destinasyon nito ng maayos at tahimik. Para sa pamilya ni Manny Pacquiao, ang biyahe ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Walang press conference. Walang post, walang pahayag. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, ang kwento ay patuloy na nabubuhay. Sa loob ng ilang oras matapos ang insidente, ang video ay umabot na sa libo-libong views. Pagdating ng gabi, daan-libo na. Kinabukasan, milyon na ang nakakapanood. Iisa ang sentimiento ng karamihan, hindi tama ang pamamaliit kahit kanino. May mga content creator na nagbahagi ng video na may kani-kanilang opinyon. May mga komentarista na nagsabing, kung ordinaryong tao ito, baka walang aksyon. Ngunit mas marami ang nagbigay diin sa isang bagay, ang paraan ng pagharap ni Manny sa sitwasyon. Hindi niya ginamit ang pangalan niya. Hindi siya nagtaas ng boses. Pinakita niya kung ano ang tunay na respeto. Sa paliparan, ramdam ang epekto ng nangyari. May mga bagong training session. May mga seminar tungkol sa customer service at sensitivity. Ang simpleng memo ay naging seryosong paalala. Ang bawat empleyado ay muling pinaalalahanan na ang uniforme ay hindi lisensya para mangmata ng kapwa. Isang staff ang nagbahagi ng saloobin sa kapwa niya empleyado. Isang maling tono lang pala, pwedeng makasira ng trabaho at ng dignidad. Samantala, may isang pasaherong nag-upload ng mas mahabang bersyon ng video. Sa dulo nito may caption. Hindi mo kailangang maging sikat para igalang. Pero kung sikat ka at pinili mong manatiling mapagkumbaba, mas lalong rerespetuhin ka. Ang komentong iyon ang naging sentro ng usapan. Sa tahanan ng pamilya ni Manny, tahimik ang gabi. Walang na naka-on tungkol sa balita. Walang social media scrolling. Simpleng hapunan lang, tawanan ng mga bata, at kwentuhan tungkol sa biyahe. Papa, tanong ng isa sa mga bata, bakit hindi ka po nagsalita noon? Ngumiti si Manny at sandaling nag-isip. May mga laban na hindi kailangang suntukin, sagot niya. Minsan, sapat na ang tama. Ang mga salitang iyon ay hindi narinig ng publiko. Ngunit parang iyon ang buod ng lahat ng nangyari. Sa mga sumunod na araw, unti-unting humupa ang ingay online. May bagong balita. May bagong viral na kwento. Ngunit ang aral ay nanatili. Maraming tao ang nagbahagi ng sariling karanasan, kung paano sila minamaliit, kung paano nila piniling manahimik, at kung paano nila hinarap ang sitwasyon ng may dignidad. Ang kwento ng pamilya ni Manny Pacquiao ay naging simbolo. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng pagpipigil. Hindi ng paghihiganti, kundi ng pagwawasto. Sa paliparan kung saan nangyari ang lahat, balik sa normal ang operasyon. May mga bagong mukha sa counter. Mas mahinahon ang mga boses. Mas maingat ang mga salita. Ang bawat pasaherong dumadaan ay tinatrato ng pareho, hindi dahil baka may kamera, kundi dahil iyon ang tama. At doon nagtatapos ang kwento. Isang kwento na nagsimula sa pamamaliit. Nagdaan sa katahimikan. At nagtapos sa isang paalalang hindi kailanman mawawala. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi. Ibinibigay ito sa lahat, kahit hindi mo alam kung sino sila. At sa mundong sanay sa ingay, minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na boses.